Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 41 hanggang chapter 50 ng Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos ang isang maikling pag-uusap kay Seras, nagpa siya si Eve na sundan si Touka. Ipinapahayag ang kanyang pag-aalala para sa kalagayan nito kahit na alam niyang bihira itong sumabak sa labanan ng walang kalamangan. Gayunpaman, dahil sa dami ng kalaban, natatakot si Eve na baka hindi makalabas si Touka ng walang sugat. Naniniwala siyang ang kanyang kakayahan sa pagtatago ng presensya at paggalaw sa ganitong klasing lugar ay nagbibigay sa kanya ng tsansa upang makatulong, lalo na kung malubhang masaktan si Touka o si Slee. Kung sakaling mangyari iyon, si Eve lamang ang may kakayahang buhatin silang pareho palayo. Sumasang-ayon si Seras at nanatili kasama si Les, nagtitiwala kay Eve na pangangalagaan nito si Touka, habang nagmumuni-muni si Eve tungkol sa kanyang nakaraan bilang isang blood fighter. Hinahanda niya ang sarili para sa labanan, pinapatay ang isang halimaw na nakaharang sa kanyang daan, at mental na naghahanda na muling maging isang halimaw. Subalit, nang makarating siya sa isang talampas at nilingon ang labanan, naramdaman niyang may kakaibang presensya. Ang tanawin ng larangan ng digmaan ay puno ng bakas ng mahihirap na tagumpay, ngunit ang presensyang nararamdaman niya ay hindi tugma kina Touka o sa iba. Wala siyang nararamdamang bakas ni Slee o Pigimaru at sa halip may isang kakaibang presensya. Biglang lumitaw si Kashima, isang tao, at nagulat na makita si Eve, inakala nitong isang halimaw na kayang magsalita. Bago pa man magpaliwanag si Eve o linawin ang sitwasyon, inatake na siya ni Itsuki Takao, isa pang tao, gamit ang kanyang kakayahang may kaugnayan sa kidlat. Nabigla si Itsuki nang tumugon si Eve at mapigilan ang kanyang unang pag-atake, isang bagay na akala niya ay kayang gawin lamang ng isang S-class na bayani. Hindi natitinag, naghanda si Itsuki ng isa pang malakas na atake ng kidlat at sa pagkakataong ito ay natamaan si Eve na paralisa dahil sa malakas na kidlat. Ang elektrisidad ay dumaloy sa lalamunan ni Eve na naging sanhi upang hindi siya makapagsalita. Humingi ng paumanhin si Itsuki kay Eve. Sinasabing hindi niya maaaring hayaan itong mapahamak, alinsunod sa utos ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa kabila ng malakas na ataking elektrikal, sinimulang pag-aralan ni Eve ang sitwasyon. Napagtanto niyang ang kidlat na ito ay hindi natural at malamang na bahagi ng kakayahan ni Itsuki. Kumpirmado sa kanyang isipan na ang mga umaatake sa kanya ay mga bayani mula sa ibang mundo na may natatanging kapangyarihan. Napansin din ni Eve na hindi walang hanggan ang saklaw ng kidlat, kaya't may tsansa siyang makatakas. Laking gulat ni Itsuki nang makitang gumalaw pa rin si Eve matapos siyang tamaan ng dalawang sunod-sunod na atake. Labis na nainis si Itsuki at sinubukan nitong habulin si Eve. Ngunit gamit ang mga instinct bilang isang mandirigma at ang kanyang matalas na mga mata, inunahan ni Eve ang susunod na galaw ni Itsuki. Napansin ni Eve na ang lakas ni Itsuki ay hindi lamang sa bilis, kundi sa buong kakayahan nito sa pakikipaglaban, isang kombinasyon ng raw na kapangyarihan at talino. Nakita ni Eve na bagaman magaspang pa ang estilo ng pakikipaglaban ni Itsuki, malaki ang potensyal nitong lumago sa tunay na labanan, ipinapakita ang kakayahan nitong matuto at mabilis na mag-adapt. Habang si Eve ay nahihirapan sa sunod-sunod na mabibigat na atake ni Itsuki, natanto niyang nasa peligro siya nang nasa likod na si Itsuki, handa nang isagawa ang isang nakamamatay na atake. Ngunit sa huling sandali, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw, ang nakatatandang kapatid ni Itsuki, si Takao Hijiri, ay huminto at inutusan si Itsuki na tigilan ang atake. Tumigil si Itsuki, sinasabing matagal na niyang hinihintay ang pagdating ng kanyang kapatid. Kaagad na sinuri ni Hijiri ang sitwasyon, tinignan si Kashima, at sinabing walang masamang nangyari sa kanya. Nalilito, tinanong ni Itsuki ang kanyang kapatid kung bakit ito huminto, gayong sinunod naman nito ang mga gabay ni Hijiri sa buong labanan. Matalimang obserbasyon ni Hijiri, napansin niyang hindi tulad ng ibang halimaw, si Eve ay may kakaibang talino. Nang tawagin ni Itsuki si Eve na isang lioness, tinama ni Hijiri ito, sinasabing si Eve ay isang pantera.
Ipinaliwanag niya na ang pangunahing kaibahan ng pantera sa ibang halimaw ay ang antas ng katalinuhan, binanggit na ang kalooban at galaw ni Eve ay mas malatao kaysa sa halimaw. Dahil dito, napagtanto ni Hijiri na posibleng makipag-usap si Eve, ngunit nasira ng kanyang vocal cord dahil sa atake ni Itsuki, kaya't hindi ito makapagsalita. Naniniwala si Hijiri na hindi dapat sukatin ang talino ng isang nilalang batay lamang sa kakayahan nitong magsalita. Nagulat si Itsuki at nagsimulang magsisi sa kanyang mga naunang ginawa. Napagtanto niyang maaaring nagkamali siya ng malaki. Bilang responsableng nakatatandang kapatid, humingi ng paumanhin si Hijiri kay Eve para sa kapatid niya. Ipinaliwanag niyang malamang na ang labanan ay nagsimula dahil sa sobrang sigasig ni Itsuki na sundin ang kanyang mga salita na nauwi sa hindi pagkakaunawaan. Sinabihan niya si Itsuki na humingi ng tawad, kahit hindi niya alam kung mapapatawad ba siya ni Eve. Labis na nagsisisi, yumuko si Itsuki at inamin na madalas siyang padalos-dalos at pinangungunahan ng emosyon kapag wala ang kanyang kapatid para gabayan siya. Namangha si Hijiri kay Itsuki dahil inako ang kanyang pagkakamali nang hindi idinadahilan si Kashima. Pinaalalahanan ni Hijiri si Eve na bagaman ang sitwasyon ay kagagawa ni Itsuki. Ang malabong utos niya ang isa sa mga dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Kaya, humingi siya ng pahintulot kay Eve na magtanong ng ilang bagay. Ipinapaliwanag na maaaring kailangan nitong sumagot gamit ang mga galaw dahil hindi pa nito kayang magsalita. Naunawaan ni Eve ang sinseridad ng kahilingan at sa kabila ng kanyang mga sugat, pumayag siyang makipag-usap gamit ang mga galaw, tumango bilang tanda ng kanyang kahandaan makipag-ugnayan. At diyan nagtatapos ang chapter 41 ng Failure Frame. Si Takao Hijiri ay nagsimulang magtanong kay Eve. Hinihiling na sagutin siya sa pamamagitan ng mga galaw. Tahimik na pumayag si Eve at tumango bilang tugon. Tinanong ni Hijiri kung maaari bang itaas ni Eve ang kanyang kanang kamay para sa at kaliwang kamay para sa hindi, at ginawa ito ni Eve sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kanang kamay. Sinundan ito ni Hijiri ng tanong kung may galit ba si Eve sa kanila. Itinaas ni Eve ang kanyang kaliwang kamay, tanda na wala siyang masamang hangarin. Sunod, tinanong siya ni Hijiri kung may problema ba sakaling maghiwalay sila ng landas, at muli, itinaas ni Eve ang kanyang kanang kamay, ibig sabihin ay pumapayag siya. Sa mga sagot ni Eve, siniguro ni Hijiri na wala silang balak lumaban kay Eve at naroon lamang sila upang sunduin si Kashima. Habang iniisip ni Eve ang mga sinabi ni Hijiri, ikinukumpara niya si Hijiri kay Touka. Nakikita niyang may ilang pagkakatulad sila, ngunit si Hijiri ay ibang klaseng tao. Ramdam ni Eve na si Hijiri ay emosyonal na matatag, hindi madaling mabasa, at hindi isang tao na kaya niyang linlangin sa kasalukuyang sitwasyon. Bagamat may pag-aatubili, napilitan siyang tanggapin ang alok ni Hijiri na maghiwalay ng landas, ngunit napaisip siya kung ano ang mangyayari kung sakaling magkita si Touka at si Hijiri. Habang nag-iisip si Eve, biglang nagpakawala si Hijiri ng isang skill na gumagamit ng hangin upang patayin ang isang halimaw na nasa likod ni Eve. Nabigla si Eve at napagtantong alam na ni Hijiri ang presensya ng halimaw bago pa niya ito makita. Kahit na malakas ang kanyang mga pandama bilang isang halimaw, hindi niya nakita ang mabilis na galaw ni Hijiri, bagay na labis na ikinagulat ni Eve. Naalala rin ni Eve ang epekto ng electric shock na nakuha niya mula sa kapatid ni Hijiri, si Takao Itsuki, sa kanilang laban bago pa dumating si Hijiri. Napansin niya kung gaano kabagal ang naging reaksyon niya at napagtanto na tanging si Seras lamang ang kilala niyang may kakayahang makipagsabayan kay Hijiri. Samantala, si Takao Itsuki ay nagsabing kahit pa lumalakas siya, nararamdaman niyang hindi niya maaabot ang antas ng kanyang kapatid na si Hijiri. Sa tugon ni Hijiri, ipinaliwanag niya na walang sinuman ang nagsisimulang espesyal. Ang kapangyarihan ay nabubuo sa pamamagitan ng mga maliliit at tuloy-tuloy na aksyon, hanggang sa mapansin mo na ikaw ay natatangi at malakas. Gayunpaman, hiniling ni Itsuki kay Hijiri na ipaliwanag ito sa mas simpleng salita, dahil medyo nahirapan siyang intindihin ito habang nakikinig si Eve. Naalala niya na sina Hijiri at Itsuki ay kabilang sa mga bayani na ipinatawag mula sa ibang mundo kasama si Touka, ang kanyang Panginoon. Iniisip ng iba pang mga bayani na patay na si Touka. At sinabi nito na nais niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan mula sa kanila. Dahil dito, piniling huwag banggitin ni Eve si Touka kina Hijiri at Itsuki. Napansin ni Hijiri ang pag-isip ni Eve at sinabi na iniisip marahil ni Eve na siya'y pinaplano nitong linlangin. Tumugon si Eve na siya'y naghahanap ng kanyang Panginoon, bagay na nagulat si Itsuki, ngunit natuwa siyang marinig na nagsalita na si Eve.
Humingi ng paumanhin si Itsuki sa nangyaring laban at ipinahayag ang kanyang pag-aalala na baka nasaktan niya si Eve ng tuluyan. Nagpaliwanag si Eve na hindi siya dapat kumilos ng padalos-dalos at nagpasalamat siya sa tulong ng kapatid ni Itsuki. Sumagot si Hijiri na mukhang mabuti ang Panginoon ni Eve at sinang-ayonan ito ni Eve. Ngunit laking gulat ni Eve nang mabilis na napagtanto ni Hijiri na isang tao ang kanyang Panginoon, isang bagay na sinusubukan niyang itago. Bagaman nabigla, ipinagpatuloy ni Eve ang usapan at iginiit na siya ay nagmamadali, kaya tinanong kung tiyak na ba ang kanilang kasunduan. Sumagot si Hijiri ng oo at humingi ng paumanhin sa kanyang pagiging mausisa. Ipinakilala ni Hijiri ang kanyang sarili bilang si Hijiri Takao, isang bayani mula sa ibang mundo na ipinatawag ng Diyosang si Vesis. Tumugon si Eve, sinasabing siya ay si Eve Speed bilang tanda ng kanyang paggalang sa pangalan ni Hijiri. Inilahad ni Hijiri na hinala na niya na si Eve ay si Eve Speed dahil sa mga narinig niyang kwento tungkol sa isang nawala na Were Leopard Blood Warrior. Siniguro niya kay Eve na wala siyang balak sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanilang pagkikita. Tanggap ni Eve ang kanyang sinabi at ipinangakong aalalahanin ang pangalan ni Hijiri. Ipinahayag ni Hijiri ang kanyang interes sa Panginoon ni Eve, binibigyang diin na ang kanyang paniniwala na buhay pa ang kanyang Panginoon ay nagpapakita ng lakas nito. Nabanggit ni Hijiri na ang mga halimaw sa dakilang paglipat, lalo na ang mga human-faced species, ay napakalakas at maging ang pinakamalalakas na mandirigma o ang Diyosa na si Vesis ay mahihirapang talunin sila. Ipinapalagay ni Hijiri na ang Panginoon ni Eve ay isang taong may pambihirang kakayahan upang mabuhay laban sa ganoong klaseng mga kaaway. Tumugon si Eve sa pamamagitan ng pagpuri sa talino ni Hijiri, ngunit sinabi niya na ang kanyang Panginoon ay hindi masusukat ng mga simpleng pamantayan tulad niya rin. Samantala, sa ibang lugar, patuloy na nakikipaglaban si Memori sa mga halimaw na may mukha ng tao. Kahit sugatan, patuloy siyang pumapatay ng mga halimaw at nakakakuha ng karanasan, dahan-dahang tumataas ang kanyang antas. Sa bawat pagtaas ng antas, ang kanyang MP, mana points, ay bumabalik, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang ipagpatuloy ang fusion state kay Pigimaru na patuloy na kumokonsumo ng MP sa laban. Alam ni Memori na ang kanyang estratehiya ay mapanganib, ngunit ito lamang ang paraan upang makaligtas siya. Gumagamit siya ng kombinasyon ng mga kakayahan gaya ng Berserk, Paralyze, Dark, at Poison upang makalamang sa mga humahabol na halimaw. Ang kanyang taktika na gamitin ang mga kasanayang ito upang patuloy na manakit ng maraming kaaway ay naging epektibo. Kahit na ang kanyang mga kasamahan na sina Slee at Pigimaru ay nasugatan at hindi na magamit ang ilan sa kanilang mga paa, habang iniisip ni Memori ang epekto ng laban, napansin niya ang malalim na sugat sa kanyang katawan. Ngunit dahil sa HP compensation, hindi gaanong dumudugo at nawawala ang sakit. Alam niyang malapit na ang katapusan ng laban dahil 3 na lang ang natitirang halimaw. Isang mabilis na halimaw na parang lobo, isang 4 na paa na halimaw na may mid-range na kakayahang magtapon ng sibat, at isang halimaw na may kakayahang maglabas ng mga sinag mula sa malayo. Habang sabay-sabay silang umatake, ginamit ni Memori ang Berserk upang paikutin ang mga ito laban sa isa't isa. Ang Wolf-type na halimaw at ang sibat taga ay pinatay ang malayuang halimaw at sa bandang huli, nagpatayan din ang natitira. Sa huli, ginamit ni Memori ang Paralyze at Berserk upang tapusin ang huling Wolf-type na halimaw, nalinis ang lugar sa presensya ng mga halimaw. Pagod ngunit matagumpay, muling tumaas ang antas ni Memori, umabot sa antas 2019 at nakakuha ng bagong kasanayan na Slow, isang mas mataas na antas ng Paralyze. Huminga siya ng malalim, natutuwa na pansamantalang tapos na ang banta ng mga halimaw, ngunit alam niyang patuloy pa rin ang kanyang laban. At diyan nagtatapos ang chapter 42 ng Failure Frame. Matapos ang laban sa mga halimaw na may mukhang tao. Humingi ng tawad si Memori kina Pigimaru at Slee dahil masyado niyang pinilit ang mga ito habang tumatakas. Pareho silang pagod ngunit tumugon sa kanyang paghingi ng tawad sa kanilang sariling paraan. Determinado si Memori na makabalik kina Seras at sa iba pang mga kasama, kaya't nagdesisyon siyang sundan ang bakas ng mga bangkay na iniwan nila, umaasang makikita niya ang kanyang grupo. Ngunit, habang naglalakad siya, nakasalubong niya ang isa pang grupo ng mga halimaw, bagamat hindi na ito mga may mukhang tao. Mga natitira na lamang ito, mas kaunti at mas mahina ang kalidad, ngunit nananatiling banta. Naisip ni Memori na pagkakataon ito upang subukan ang kanyang bagong kasanayan,
kaya ginamit niya ang slow na malubhang nagpapabagal sa kilos ng mga halimaw. Laking gulat niya nang makita niyang mabilis na nauubos ang kanyang EV, mas mabilis pa kaysa sa tuwing konektado siya kay Pigimaru. Habang mabagal na kumikilos ang mga halimaw sa paligid niya, napansin ni Mimori na siya lang ang gumagalaw ng normal sa loob ng saklaw ng epekto ng kasanayan. Tinawag niya sina Pigimaru at Slee at napagtanto niyang hindi apektado ng pagbabagalan ang dalawa, marahil dahil malapit sila sa kanya. Sinubukan niyang mag-cast ng iba pang debuff spells tulad ng Paralyze, Dark, Berserk, at Poison. Ngunit nakatanggap siya ng mensahe na hindi maaaring magpatong ang mga kasanayan. Naintindihan niya na ang slow ay kailangang gamitin ng mag-isa, bagamat naisip na niya ang maraming taktikal na paraan upang magamit ito sa labanan. Habang sinusuri ang bagong kasanayan, bigla siyang sinuntok ng isang halimaw. Agad niyang naiwasan ito at napagtanto na nawawala ang epekto ng kasanayan kapag may pumasok sa 1 metrong radius ng kanyang paligid. Ang kasanayan ay apektado ang kahit sinong target sa loob ng saklaw, kahit hindi niya nakikita ang mga ito, kaya't mahalaga ito para maiwasan ang mga biglaang pag-atake o kaya'y makalayo sa mga kalaban. Gayunpaman, natutunan din niyang hanggang 5,000 nilang ang hangganan sa kasanayan na ito. Kaya hindi ito maaaring gamitin ng tuloy-tuloy. Bagamat malakas, may mga limitasyon ang kasanayan, at pinatibay nito ang ideyang walang malakas na kapangyarihan na walang katumbas na limitasyon. Di nagtagal, napagod si Mimori at bumigay ang kanyang mga tuhod, na pagtanto na nawawalan na siya ng lakas. Bagamat bumalik ang kanyang HP, hindi bumabalik ang kanyang pisikal na lakas, at unti-unti na siyang nawalan ng malay. Bago pa siya tuluyang bumagsak, dumating si Eve, na laking ginhawa na makita siyang buhay. Binalikat siya ni Eve pabalik sa kuweba kung saan naghihintay ang kanilang grupo. Nang magising si Mimori, napansin niyang nasa loob siya ng kuweba, at si Seras ang nagbabantay sa kanya. Lubos ang kaluwagan ni Seras, na nagsabing labis siyang nagpapasalamat na ligtas si Mimori. Tinanong ni Mimori kung nasaan sina Pigimaru at Slee, at tiniyak ni Seras na sila'y ligtas. Si Eve, na nag-alaga sa kanya, ay nagsabi na wala siyang malubhang pinsala, at nagpasalamat si Mimori sa kanya. Humihingi ng paumanhin sa pag-aalala niya sa kanilang lahat. Ibinahagi ni Eve na habang hinahanap siya, nakasalubong niya ang mga bayani mula sa ibang mundo, kasama na si Nakashima at ang magkapatid na Takao. Nasa lugar ang mga ito upang pumatay ng mga halimaw na may gintong mata at makakuha ng karanasan, ngunit napagtanto ni Mimori na maswerte si Eve na si Takao Hijiri ang nakasalubong niya, dahil ito'y isang makatwirang tao. Kung ibang bayani ang nakita ni Eve, maaaring mas malala ang sitwasyon, malalim na nag-iisip, sinang-ayonan ni Mimori si Eve na tama ang kanyang ginawa na hindi ipinagbigay alam ang kanyang pagkakakilanlan sa kahit sino mula sa dalawa si. Ipinaliwanag niyang maaaring maging balakid ang mga kaklase niyang ito sa kanyang paghihiganti laban sa Diyosa. Inamin niyang malamang ay muli silang magkikita ng mga bayani, at handa siyang harapin ang mga ito kung kinakailangan. Para sa ngayon, nagdesisyon siyang kailangang manatiling patay si Mimori Touka sa mata ng iba, hanggang sa makuha niya ang ipinagbabawal na spell na maaaring maging panangga laban sa mahika ng Diyosa, na nagwawalang bisa ng lahat ng abnormal na kasanayan. Kahit mahina pa ang kanyang katawan, sinubukang tumayo ni Mimori, ngunit pinigilan siya ni Seras at hiniling na magpahinga na lang muna siya. Malumanay siyang pinagsabihan ni Seras, na nagpaalala na sariwa pa ang kanyang mga sugat, ngunit sinalungat niya ito ng isang papuri. Pinasalamatan ni Mimori si Seras sa kanyang mga kakayahan, mula sa pagpapagaling, sa kanyang malalim na kaalaman sa mundo, sa kanyang galing sa espada, koneksyon sa mga espiritu, at sa kanyang kasanayan sa pangangabayo. Inamin ni Mimori na wala na siyang mahihiling pa para sa isang kasama. Subalit, binawasan ni Seras ang halaga ng kanyang mga kakayahan, tinawag ang sarili niyang nakakabagot na High Elf, ngunit mariing ipinahayag ni Mimori ang kanyang pasasalamat sa presensya ni Seras. Anuman ang kanyang pananaw sa sarili, naging magaan ang usapan ng magbiro si Mimori na si Seras ay parang isang nakatatandang kapatid na babae. Nag-usisa si Seras tungkol sa edad ni Mimori, at ibinunyag niyang siya ay 17 taong gulang pa lamang. Laking gulat ni Seras na inakala niyang nasa 20 taon na si Mimori dahil sa kalmado at mahinahong ugali nito. Nang sabihin ni Seras na siya ay 19 na, napatanong si Mimori, iniisip na ang mga High Elf, tulad ni Seras, ay mas matagal mabuhay kaysa sa mga tao. Ipinaliwanag ni Seras na bagamat mas mahaba ang buhay ng mga elf, at mas matagal ang kanilang pisikal na sigla, hindi lahat ng elf ay dramatikong naiiba sa pagtanda kumpara sa mga tao.
Natatawa si Mimori sa palitan ng salita at naisip kung ituturing na siya ni Seras bilang nakababatang kapatid ngayon na alam na nitong mas bata siya, ngunit mabilis na tiniyak ni Seras na walang magbabago. Sa kabila ng pagkakaiba ng edad, nirerespeto pa rin niya si Mimori bilang pinuno ng Mary King Squadron kung saan siya ay nanumpa ng katapatan. Makalipas ang ilang sandali, inamin ni Mimori na hindi siya makatulog, marahil dahil sa mga natirang tensyon mula sa laban at mga alalahanin tungkol sa hinaharap. Napansin ni Seras ang kanyang pagkabalisa at inalok ang kanyang kandungan bilang unan, isang galaw na ikinagulat ngunit ikinatuwa ni Mimori. Habang nakahiga sa kandungan ni Seras, naalala ni Mimori ang malayong alaala ng kanyang tiyahin na minsang gumawa ng parehong bagay para sa kanya noong bata pa siya. Hinikayat ni Seras si Mimori na huwag sarilinin ang kanyang mga pasanin at ibahagi ang kanyang mga problema kung kinakailangan. Inamin ni Seras na nag-aalala siya kay Mimori, natatakot na baka ang kalmado at determinadong ugali nito ay magdulot sa kanya ng pagbagsak balang araw. Tiniyak ni Mimori na nalampasan na niya ang mga pinakamasamang sitwasyong maaari niyang isipin at hindi siya basta-basta bumibigay. Ngunit hindi lubos na kumbinsido si Seras. Nangako siyang susuportahan si Mimori sa abot ng kanyang makakaya, pinapakita ang kanyang dedikasyon sa kapakanan nito. Nang tuluyan ng makatulog si Mimori, binantayan siya ni Seras, iniisip kung gaano siya ka-vulnerable sa bihirang pagkakataong ito. Ang sandaling ito ng kahinaan ni Mimori ay nagdulot ng di inaasahang emosyon kay Seras, at, nang hindi mapigilan, yumuko siya at hinalikan si Mimori ng marahan. Nagulat siya sa kanyang sariling kilos, at bumalik sa katinuan, na pagtatanto kung gaano siya siguro pagod. Ngunit nanatili ang kanyang nararamdaman habang tahimik siyang nangako na ipagpapatuloy ang pagprotekta kay Mimori kahit na siya ay makatulog na sa tabi niya. At diyan nagtatapos ang chapter 43 nga Failure Frame. Nagpasalamat si Kashima kay Itsuki Takao sa pagprotekta sa kanya. Ngunit mabilis na sinabihan ni Itsuki si Kashima na huwag masyadong formal at tawagin na lang siya sa kanyang pangalan. Pinuri ni Kashima si Itsuki sa pagiging consistent sa kanyang ugali at kilos, kahit pa sila ay naipadala sa ibang mundo. Si Hijiri Takao, ang nakatatandang kapatid ni Itsuki, ay nagkomento na ang mga tao ay nagbabago kahit hindi sila napupunta sa ibang mundo. Habang nag-uusap, sinabi ni Itsuki na mas bagay si Kashima sa grupo ng class president at iminungkahi na umalis na siya sa grupo ni Asagi. Nag-alinlangan si Kashima at naalala ang isang nakaraang insidente kasama si Asagi, kung saan naging agresibo si Asagi sa pag-coach sa kanya habang nakikipaglaban sa isang halimaw. Ipinaalala ni Asagi ang kahalagahan ng kooperasyon at ginamit ang kanyang nakakatakot na ugali para pilitin si Kashima na magpursige sa laban. Ang takot ni Kashima sa sitwasyong iyon ay nagpapakita kung gaano kalakas ang kontrol ni Asagi sa kanya. Sa kabila ng mungkahi ni Itsuki, inamin ni Kashima na pipiliin niyang manatili sa grupo ni Asagi. Alam niya na kahit itinuturing siya ni Asagi na takot at mahina, maaari niyang gamitin ang pagiging malapit niya para mas maintindihan ang mga plano ni Asagi sa hinaharap. Inamin ni Kashima na hindi agad nagtitiwala kung sino man si Asagi, ngunit naniniwala siyang sa kabila nito, ibabahagi ni Asagi ang mahalagang impormasyon dahil alam niyang si Kashima ay hindi makakapagtaksil sa kanya dahil sa takot. Ang tunay na dahilan ni Kashima sa pananatili ay para protektahan si Saugo. Kung sakaling magplano si Asagi na ipahamak ang buhay ni Saugo sa hinaharap, si Kashima ang nasa pinakamagandang posisyon para balaan si Saugo at gumawa ng aksyon. Ibinahagi naman ni Hijiri ang isang nakakabahalang teorya. Maaaring lihim na nagpadala ang Diyosa ng isang detachment sa kanilang ekspedisyon upang bigyan ng matinding pasanin sa kaisipan si Saugo. Ayon kay Hijiri, ang mamamatay ng mga mahalagang kasama ni Saugo ay maaaring bahagi ng isang mas malaking plano upang manipulahin at i-brainwash si Saugo upang maging isang masunuring S-class hero, isang pawn ng Diyosa. Nayanig si Kashima sa ideya at nagtanong kung bakit gagawin ng Diyosa ang ganoong kalupit na bagay, lalo na't sila ay pinangakuan na upang makabalik sa kanilang orihinal na mundo ay kailangan nilang talonin ang Great Demon Emperor. Ngunit ipinahayag ni Hijiri ang kanyang pagdududa na kahit matapos nila itong matagumpayan, maaaring hindi tutuparin ng Diyosa ang pangakong ibabalik sila. Nang muling magkasama ang grupo ni Kashima at ng dalawa si Class, nagpahayag ng pag-aalala si Saugo para kay Kashima. Pinawi ni Kashima ang kanyang takot, sinabing maayos siya, salamat sa tulong ng Takao Sisters. Gayunpaman, dumating si Kirihara, galit na sinita si Kashima sa pag-aksaya ng kanyang oras dahil sa pagkawala niya.
Ipinahayag ni Kirihara ang kanyang otoridad, sinasabing siya at si Hijir Takao na lang ang natitirang disente na S-class hero at kailangang magpasya ang Takao sisters kung sila ay maglilingkod sa kanya o mapapabilang sa mga tinaguriang dropouts. Hindi nasisindak si Hijiri at tinanong si Kirihara kung may mga uod ba sa ulo niya na lalo pang nagpagalit kay Kirihara. Idinagdag pa ni Itsuki ang kanyang pangungutya, sinabing si Kirihara ay kailanman ay hindi nanalo sa lahat ng exam nila, lalo pang nagpapaalab ng tensyon. Nang tangkain ni Kirihara na hawakan si Hijiri, matapang naman ipinagtanggol ni Itsuki ang kanyang ate, na sinampal ang kamay ni Kirihara palayo. Parehong naghanda ang dalawang panig para maglaban, na si Kirihara ay naghahanda ng kanyang Dragonic Buster skill at si Itsuki naman ng kanyang Lightning Shifter ability. Bago pa lumala ang sitwasyon, sumingit si Ebice at nagbanta na gugulpuhin silang lahat upang patahimikin ang kaguluhan. Si Ebice, nakasalukuyang sinasakal si Oyamada, ay nagbigay ng babala tungkol sa panganib ng maliliit na alitan. Frustrated si Kirihara, nainis na nagmumura tungkol sa kung paano laging naiiligtas ang mga mahihina ng mga half-assed good guys, at nagpahayag ng kanyang pagkalungkot na ang mga tao na walang lakas o talino ay palaging hinihila pababa ang mga malalakas. Tinawag niya itong kalungkutan ng isang hari, ngunit sa kabila ng lahat, umatras na rin siya. Nang lumipas ang tensyon, dumating ang nakatatandang kapatid ng apat na iginagalang na santo upang magdala ng mahalagang balita. Inihayag niya na ang hukbo ng Great Demon Emperor ay nagsimula ng isang malaking pag-atake patungo sa timog na nagbibigay babala sa paparating na malakihang labanan. Ang revelasyong ito ay nagbigay ng mabigat na banta sa kanilang kasalukuyang sitwasyon at nagpapahiwatig ng mas malaking digmaan na papalapit. Samantala, sa ibang bahagi ng Golden Demon Zone, isang grupo na binubuo ni Les, Seras, Eve, at Memory ang nag-eksplora sa lugar. Napansin nilang ang mga puno ay tila masigla at walang senyales ng mga halimaw sa paligid. Dahil dito, iniisip nila na posibleng nasa loob na sila ng teritoryo ng kilalang Witch of Tabuos. Habang patuloy silang naglalakbay, nakasalubong nila ang isang bantay na tila bato na madali namang naharap ni Memory. Sa kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang isang underground passage na nagbukas sa isang kamanghamanghang tanawin, isang tila kalangitan sa ilalim ng lupa. Namangha sina Les at Seras sa napakalaking dami ng mana na nagmumula sa tubig, iniisip na ito ay isang magandang lugar para sa isang makapangyarihang mangkukulam. Bigla nilang nakatagpo ang isang misteryosong nilalang, isang dark elf na nagsalita ng isang sinaunang wika. Si Seras, na nakakaintindi ng wika, ay nakipag-usap sa kanya, at ibinunyag ng Dark Elf ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Erika Anarville, ang kilalang Witch of Tabuos na nagpapatunay sa mga hinala ng grupo at naghahanda ng bagong kabanata sa kanilang pakikipagsapalaran, at diyan nagtatapos ang chapter 44 ng Failure Frame. Ang kwento ay nagpapakita ng magkakaugnay na eksena na puno ng tensyon at estratehikong labanan. Si Vesis ay nag-uusap tungkol sa resulta ng kamakailang laban sa lugar ng mga ginintuang mata na halimaw, at kahit na siya ay nasisiyahan sa mga resulta, ipinapakita niya ang pagkadismaya dahil buhay pa ang lahat ng malalapit na kaibigan ni Sogo. Nagdududa siya kung sino ang maaaring nakialam upang protektahan sila. Sinabi ni Nyantan na may isang humadlang sa kanilang plano. Nang tanungin ni Vesis tungkol sa Takao Sisters, siniguro ni Nyantan na kahit patuloy na lumalakas ang mga ito, hindi pa sila nagiging banta. Gayunpaman, ipinapakita ni Vesis ang kanyang pagkabahala sa pagkaantala sa pag-aalis ng mga banta. Binibigyang diin niya na ang mga tao ay lumalago lamang sa pamamagitan ng pagdurusa at ipinahayag na ang pagpapatawad ng walang pag-aalinlangan ay hindi nagdudulot ng pag-unlad. Samantala, sa kaharian ng Magnar mas lumalala ang sitwasyon. Bumagsak na ang mga lungsod sa timog at silangan at wala nang aasahang tulong. Si Mardnog, isang commander, ay napagtantong inaatake sila mula sa tatlong panig, timog, silangan, at kanluran upang sabay-sabay na salakayin ang buong teritoryo. Dahil dito, itinigil ang paglikas ng mga mamamayan ng Argyle at inutusan ang lahat ng unit na umatras patungo sa Sisibapa. Ang mga sundalo sa harap ay nahihirapan sa laban sa mga ogre, lalo na't sila ay pinahina ng masamang elemento, isang masamang enerhiyang inilalabas ng mga demonyo. Ang enerhiyang ito ay nagpapabagal sa kanilang katawan at nagpapahirap sa paggamit ng mahika. Kahit anong gawin nila, hindi nila kayang ilabas ang buong lakas sa laban. Kahit si Sugyod, ang kilalang tagapaghawak ng Divine Magic Sword sa kontinente, ay hindi makakaiwas sa epekto ng masamang elemento.
Umaasa si Mardnob na isang bayani mula sa ibang mundo na hindi apektado ng masamang enerhiya ang darating upang talunin ang dakilang emperador ng demonyo. Biglang may dumating na karwahe at nagimbal ang mga sundalo nang makita nilang ito'y puno ng mga mamamayan ng Argyle na dati nang nailikas ngunit na-capture ng mga kalaban at patay na. Habang naghahanda para sa panibagong pagsalakay, narinig nila ang isang mabangis na ungol. Si Drikuva, isang makapangyarihang halimaw na parang kambing at isa sa mga tapat na lingkod ng dakilang emperador ng demonyo, ay nagbigay ng babala sa mga sundalo. Sinabi niyang lumaban sila para sa kanilang buhay, ngunit binalaan din silang kapag sila ay nanghina, walang awang tatapakan ang kanilang mga buhay. Sa ibang dako, nagaganap ang isang pagpupulong kasama si Magnar's White Wolf King, ang Mud King, at si Vices. Napagtanto ng mga pinuno na mas malaki ang saklaw ng pagsalakay ng mga demonyo kumpara sa mga nakaraang panahon. Sa harap ng pagsalakay mula sa tatlong panig, nahihirapan silang maglaan ng sapat na mga troops. Binigyang diin ni Vices ang pagkaapurahan ng sitwasyon na kung hindi magtutulungan ang bawat bansa at ibubuhos ang lahat ng lakas sa laban, tiyak na magagapi silang lahat. Kasunod nito, binanggit ni Vices na ang mga bayani mula sa ibang mundo, matapos maghanda mula sa kanilang pagbabalik sa lugar ng mga ginintuang halimaw, ay nakatakda ng umalis mula sa kastilyo ng Alyon patungo sa pangunahing larangan ng digmaan sa Magnar. Sa isa pang eksena, si Mimori, na nakaligtas matapos ibagsak ng Diyosa sa Disposal Ruins, ay nakatagpo si Erika Anarviel, ang witch ng mga tabos. Ipinaliwanag ni Mimori na nakahanap siya ng isang ipinagbabawal na sumpa na maaaring magpabagsak sa Diyosa, at humihingi siya ng tulong kay Erika upang basahin ito. Interesado si Erika sa pahayag ni Mimori na ang kanyang kapangyarihan ay hindi mahika o sumpa, kundi kapangyarihan ng isang bayani mula sa ibang mundo. Nakilala ni Erika si Mimori bilang itinakwil ng Diyosa at nagulat na nakalusot siya sa isang mapanganib na lugar. Ibinunyag ni Mimori na ang unang layunin niya ay protektahan si Eve Speed, isang miyembro ng Leopard Kin, at si Lisbeth, isang Dark Elf, na parehong tinutugis at walang pag-asa sa hinaharap kung hindi sila mabibigyan ng proteksyon. Pangalawa, naghahanap siya ng isang taong may kakayahang basahin ang mga ipinagbabawal na sumpa na natagpuan niya sa Disposal Ruins. Nagulat si Erika nang malaman niyang nais gamitin ni Mimori ang mga ipinagbabawal na sumpa upang pabagsakin ang Diyosang si Vices, ngunit patuloy siyang nakikinig, bagaman may pag-aalinlangan. Tinanong ni Erika si Eve Speed at nalaman niyang siya ang anak ni Edim Speed, at nag-alay ng pakikiramay sa pagkamatay ng mga magulang ni Eve. Ipinaliwanag ni Eve na sinalakay at winasak ang kanyang tribo, at siya lamang ang natirang buhay. Nakilala niya si Lisbeth, isang Dark Elf na nawalan din ng tahanan matapos ang isang brutal na pagsalakay ng mga kawal ng Alyon, at magkasama silang naging mga takas. Nakuha ni Erika ang simpatya sa kanilang sitwasyon at pinayagan silang manatili, kahit na binalaan niya sina Eve at Liz na maaaring ginagamit lang sila ni Mimori upang makalapit sa kanya. Ngunit nagpahayag si Eve ng buong katapatan kay Mimori, sinabing kahit na ginagamit siya, wala siyang pakialam dahil iniligtas ni Mimori ang kanyang buhay. Sumang-ayon si Lisbeth, idinagdag na magiging masaya siyang maging kapaki-pakinabang kay Mimori. Napahanga si Erika sa talino ni Mimori at pumayag na tulungan siya, bagaman nanatiling maingat. Si Mimori, na naramdamang nalampasan niya ang unang pagsubok, ay ngumiti sa posibilidad na ang mga ipinagbabawal na sumpa ay maaaring magbigay sa kanya ng lakas upang talunin ang Diyosa. At diyan nagtatapos ang chapter 45 ng Failure Frame. Hinarap ni Erika Anarviel si Toka Mimori at binanggit ang kanyang mga kamangha-manghang nagawa, kabilang ang pagtalo sa Soul Eater sa abandonadong ruins, paglipol sa Black Dragon Knights, at sa pinakamalalakas na mandirigma ng sangkatauhan na si Sivit Gartland, at pagwasak sa grupo ng mangkukulam na Shinto. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, pinagdudahan ni Erika kung paano nakaligtas si Mimori gamit lamang ang kanyang mga abnormal state na kakayahan, na tinukoy niyang hindi mapagkakatiwalaan, walang bisa, at madalas mabigo. Sa kaisipan ni Mimori, inamin niya na ang mga kakayahang ito ay matagal nang itinuring na walang silbi, kaya't siya'y pinabayaan at itinapon ni Vices, ang Diyosa, sa abandonadong ruins. Ipinapakita ng pagtatanong ni Erika ang kanyang matinding interes at nagbabadya ng mas malalim niyang pagkaalam sa mga Diyos at kapangyarihang gumagalaw sa kanilang mundo. Inamin ni Mimori na nais niyang maghiganti laban kay Vices, ang Diyosang nagpabaya sa kanya. Gayunpaman, kinikilala niya ang hamon, ipinaliwanag na si Vices ay may makapangyarihang kakayahang tinatawag na Dispel Bubble na nagiging malaking hadlang sa kanyang plano.
Naiintindihan ni Erika ang kalagayan ni Mimori, at ibinabahagi na si Vesis ay hindi lamang malakas na individual kundi may pagkamalupit at baliw, dahil mayroon siyang kakayahang kontrolin ang mga nilalang tulad ng Soul Eater sa pamamagitan ng brainwashing. Dagdag pa rito, isiniwalat ni Erika na ang mga human-faced monsters ay malamang na mutated golden-eyed demons na kumain ng tao. Gulat at galit si Mimori sa posibilidad na si Vesis ay nag-brainwash ng mga tao at pinakain sa mga halimaw na ito na nagpapaliwanag kung paano niya nakontrol ang Soul Eater. Ang pag-uusap na ito ay nagpapakita ng kalaliman ng katiwalian at manipulasyon ng Diyosa na lalong nagpapalakas ng determinasyon ni Mimori. Habang nagpapatuloy ang usapan nina Mimori at Erika, ipinahayag ni Erika na nagugustuhan niya si Mimori, ngunit malinaw niyang sinabi na aabutin pa ng panahon upang ganap niyang pagkatiwalaan ito. Binigyan din ni Erika si Mimori ng oras upang makapagpahinga at maghilom ng kanyang mga sugat, at marahang binanggit na maaaring hindi na malaya ni Vesis na itinapon niya ang isa sa pinakamapanganib niyang kalaban. Pagkatapos nito, nagkaroon ng pribadong pag-uusap sina Mimori at Seras, kung saan sinabi ni Seras na siya ay natutuwa na ang Witch of Tabos, si Erika, ay mabait at mapagbigay sa kabila ng kanyang nakakatakot na reputasyon. Isiniwalat ni Seras na si Erika ay nabuhay ng palipat-lipat ng tirahan bago siya tumira sa kasalukuyang lugar. Ikinatuwa rin ni Mimori na pinahintulutan silang manatili kasama sina Eve at Les. Nagkaroon ng mas personal na sandali sa pagitan ni Seras at Mimori habang pinag-uusapan nila ang pag-aayos ng kwarto. Dahil nag-iisa lang ang kama, sinabi ni Seras na ayos lang sa kanya ang makasama si Mimori sa isang kwarto, dahil siya ay tapat sa kanya at ang kanyang lugar ay palaging nasa tabi ng kanyang hari. Ang palitang ito ay nagpapatibay sa kanilang relasyon, lalo na nang ipahayag ni Seras na buong-buo na niyang iniukol ang sarili kay Mimori. Pagdating ng gabi, habang magkatabi sila sa kama, inamin ni Seras na ito ang unang pagkakataon na natulog siya katabi ng sinuman maliban sa kanyang ama. Si Mimori, bagaman kalmado, ay nag-isip kung bakit ganoon siya kapanatag sa ganitong sitwasyon, at ipinahiwatig na may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang katahimikan. Tinanggap ni Seras ang kanyang paliwanag, ipinangako na maghihintay hanggang handa na si Mimori na sabihin ang kabuuang kwento. Sa kanilang patuloy na pag-uusap, pinuri ni Mimori si Seras, tinawag siyang maganda at kaakit-akit, na ikinagulat ni Seras. Nang ipahayag ni Mimori na ang babaeng pinakagusto niya ay agad naputol dahil sa labis na naantig si Seras at nakiusap kay Mimori na gamitin ang kanyang sleep skill upang tulungan siyang makontrol ang kanyang emosyon. Sumunod si Mimori at pinalutang si Seras sa tulog habang tahimik niyang pinagmasdan ang kanyang natutulog na mukha, nag-iisip kung gaano kakaiba si Seras. Samantala, sa ibang eksena, ipinapakita ang paghahanda ng Southern Counter-Invasion Force para sa labanan. Si Sogo ay nakakaramdam ng matinding pressure sa laki ng puwersang nakahanda para sa digmaan. Ang puwersa ng tao ay nahati sa tatlong pangkat. Ang grupo ni Ikusaba at ang hukbo ng Holy Saint ay itinalaga sa kanlurang paglusob. Ang mga kapatid na Takao, Sinyantan, at ang Alyon Cavalry ay namamahala sa silangang bahagi, kasama ang White Wolf Knights ng Magnar. Ang Southern Counter-Invasion Force ni Sogo ay binubuo ng kanyang grupo. Ang grupo ni Kirihara, grupo ni Yasu, si Bane Wolf ang Dragon Slayer, at ang Four Revered Saints. Bigat na bigat si Sogo sa sitwasyon, lalo na sa mga kamakailan niyang mga pakikibaka at kawalan ng tiwala sa sarili. Si Suo, isa sa mga kasamahan ni Sogo, ay nag-aalala para sa kanya, binanggit na sobrang sigasig ni Sogo kamakailan dahil sa kanyang hangaring protektahan ang kanyang mga kaklase. Pinapalakas ni Sogo ang loob ni Suo, ipinapangako na poprotektahan niya ang lahat ng kanyang mga kaklase. Ngunit biglang dumating si Vesis, malamig na binati ko si Sogo, na parang minamaliit ang kanyang kakayahan at ipinapaalala na ang kanyang tagumpay o kabiguan ay hindi lamang personal na laban, kundi isang usapin ng pambansang dangal para sa Alyon. Humingi ng paumanhin si Sogo, ngunit malinaw ang tensyon sa pagitan nila ni Vesis. Sumingit si Bane Wolf upang ipagtanggol si Sogo, binibigyang diin na lumalakas ang grupo ni Sogo. At kahit na siya ang pinakamalakas na Dragon Slayer, kinikilala niyang si Sogo ay isa pa ring puwersang dapat isaalang-alang. Gayunpaman, nananatiling may pagdududa si Vesis, pahiwatig na may ibang motibo si Ban sa pagpuri kay Sogo, at pinagdudahan niya kung may inaasahan si Ban kapalit ng kanyang kabaitan, na nag-iwan kay Sogo na lubhang pagkagulat. Ngunit kalmado si Ban, hinamon si Vesis at napansin ang iritasyon nito mula nang lumitaw ang Great Demon Emperor.
Habang umaalis si Vices, pinaalalahanan ni Ban si Sogo na matutong umasa rin sa iba at huwag dalhin lahat ng problema mag-isa. Nagbiro pa siya tungkol sa pagiging mahigpit ni Sogo, naalala ang kanyang palayaw noong junior high school na Oni Sogo. Si Suo, sa kanyang bahagi, ay nagtanong kung totoo bang iritado si Vices dahil sa muling paglitaw ng Great Demon Emperor. Ipinaliwanag ni Ban na marahil ang pagkatalo ni Sivit Gartland, isang makapangyarihang mandirigma na kinikilala ni Vices bilang si pinakamalakas ng sangkatauhan, ang dahilan ng pagkadismaya ng diyosa. Ngayon napatay na si Sivit, nabago ang mga plano ni Vices, lalo na dahil umaasa siya sa lakas nito upang kontrolin ang mga bayani. Nagbigay ng haka-haka si Ban na maaaring binalak ni Vices na bawasan ang mga bayani matapos ang pagkatalo ng Great Demon Emperor, ngunit dahil sa pagkamatay ni Sivit, mas nagiging maselan ang sitwasyon. Ngayon ay kinakaharap ni Vices ang maraming banta, kabilang ang mga hindi pa kilalang lakas ng Great Demon Emperor, ang pagkawasak ng Black Dragon Knights, at ang patuloy na pagkakaroon ng Ashinto, na nagpapahirap sa kanyang pagpapanatili ng kontrol. Sa huling bahagi ng eksena, lumapit si Kirihara kay Vices. Ipinagmamalaki ni Kirihara ang kanyang level 279 na status, at hinihiling kay Vices na bigyan siya ng angkop na entablado upang patunayan ang kanyang kahalagahan bilang tunay na hari. Nasa kanyang pananalita ang labis na kayabangan, inaangkin na siya ay higit na mas malakas kaysa sa ibang mga S-class heroes, lalo na kina Hijiri na 50 level na mas mababa sa kanya. Kinilala ni Vices ang ambisyon ni Kirihara, bagaman tila mas interesado siyang gamitin siya sa kanyang mga estratehiya. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap ng isang agarang ulat, mabilis na dumami ang bilang ng mga halimaw sa hukbo ng silangang paglusob. Ipinahayag ng Agito ang leader ng Four Revered Saints na maaaring gumamit ng malaking teleportation ang kalaban. Ngunit nilinaw ng mensahero na walang ganitong mahika ang nadetect. Sa pagsusuri ni Vices, napagtanto niya na ang mga halimaw ay nililikha sa mismong lugar, na nagbigay sa kanya ng konklusyon na talagang dumating at nagpakita na ang Great Demon Emperor, naghahanda para sa mas matinding laban. At diyan nagtatapos ang chapter 46 ng Failure Frame. Ipinakita ni Erika, kay Memori, at sa iba pa ang isang espesyal na pulseras na ginawa niya. Sa pamamagitan ng paglalagay ng kapangyarihang mahika sa pulseras, si Eve, isang miyembro ng Leopard Kin, ay nagbagong anyo bilang isang tao. Ang pulseras na ito ay partikular na idinisenyo ni Erika para kay Idim at sa lahat ng miyembro ng Speed Clan na nagbibigay sa kanila ng kakayahang magmukhang tao. Bagaman nakakapanibago at hindi komportable para kay Eve, na walang buntot at balahibo, sinabi niyang nauunawaan niya kung bakit nagsusuot ng damit ang mga tao. Ipinaliwanag ni Erika na ang mga magulang ni Eve ay malalakas at mabubuting nilalang ngunit masyadong nagtitiwala sa mga tao. Nangangamba si Erika na balang araw ay maaaring malipol ang lahi ng Leopard Kin, ngunit sa tulong ng pulseras na ito, maaari silang mamuhay na parang mga tao at makihalubilo. Habang nagpapatuloy ang usapan, nagpahayag si Memori ng kagustuhang matuto ng bagong mga kasanayan, hinihiling kay Eve na sanayin siya sa paggamit ng espada upang mabawasan ang pasanin ni Seras na nagtuturo na sa kanya ng pangangabayo. Pumayag si Eve na tumulong at pinag-usapan nila ang iba pang kakayahan ng pulseras. Sa pamamagitan ng pagbabago ng porsyento ng mahikal na sangkap, maaari si Eve magbagong anyo sa iba't ibang hybrid na anyo, gaya ng pagiging tao, ngunit may braso ng leopardo. Bagaman hindi inaasahang magagamit ang form na ito ng madalas, natuwa si Erika sa cute na anyo na nagdulot ng magaan at masayang sandali sa grupo, matapos ang mga aralin sa espada at pangangabayo. Lumipat sina Memori at Erika ng pokus sa isang mahiwagang aklat na binabasa ni Memori, ang key aklat ng mga ipinagbabawal na sining. Nagulat si Erika nang matuklasang naglalaman ang aklat ng kaalaman na maaaring lubos na nagbago sa mundo kung nalaman ito ng marami. Dati itong pag-ari ni Anglin Barthrad, ang dakilang pantas na kilala rin bilang ang madilim na bayani. Ikinagulat ni Erika na matapos talunin ang ugat ng kasamaan, ipinadala si Anglin sa inabandonang lugar ng ruins, sa halip na bumalik sa kanyang mundo kasama ang kanyang mga kaibigan gaya ng pinaniniwalaan ng karamihan. Nagtataglay ang aklat ng mga sulat kamay na tala mula sa mga eksperimento ni Anglin, lalo na sa pagpapalakas ng mga halimaw na ginamit ni Memori upang palakasin si Pigimaru, ang kanyang kasama na slime. Namangha si Erika na nagsabing kahit siya bilang ang witch ng Tabos, hindi siya nakapasok sa ganitong advanced na larangan ng mahika. Ipinaliwanag ni Memori na ginagawa niya na ang ilang mga kasangkapan mula sa aklat,
tulad ng isang batong nagpapalit ng boses at isang batong nagpapalakas ng tunog. Ngunit ang kanyang pangunahing layunin sa ngayon ay ang karagdagang pagpapalakas ni Piggymaru. Napansin ni Erika na may nawawalang isang materyal para sa pangalawang potion ng pagpapalakas. Ibinigay ni Erika ang materyal na ito ng walang kapalit na ikinagulat ni Mimori. Sabi ni Erika na nararapat lang ito bilang gantimpala sa mabuting asal ni Mimori. Magkasama nilang tinapos ang potion at sinubukan ito kay Piggymaru na biglang lumaki ng husto, halos sirain ang bahay. Bagaman nagulat noong una, napagtanto ni Mimori na ang kakayahang ito ay magbibigay ng bagong dimensyon sa mga estilo ng pakikipaglaban kasama si Piggymaru. Bigla namang dumating ang ibon na familiar ni Erika na may dalang masamang balita. Sinimulan na ng hukbo ng dakilang emperador na demonyo ang malakihang pagsalakay patungong timog, at inaasahan ng magiging mas mahirap ang darating na laban kumpara sa mga nakaraang labanan. Naghahanda na rin ang sagradong koalisyon para sa matinding labanan, at ang mga bayani na tinawag mula sa ibang mundo ni Alyon ay isinama na sa iba't ibang hukbo. Partikular na binanggit ni Erika na lalahok sa laban si Catleya Stramios, ang unang prinsesa ng banal na bansa ng Nia, na magdadala ng kanyang hukbo. Lubos na naapektuhan si Seras ng balitang ito dahil siya ay dating kapitan ng mga kabalyero ng Nia. At ang paglahok ng prinsesa ay nagdala ng personal na koneksyon sa labanan. Napagtanto ni Mimori na hindi maaaring umiwas sina Seras at ang iba pang mula sa Nia sa gyerang ito dahil ang mga tao ay nakikipaglaban na ng buong lakas. Samantala, sa silangang bahagi ng labanan, abala sina Hijiri Takao at ang kanyang nakababatang kapatid na si Itsuki sa pakikipaglaban kasama ang komandante ng White Wolf Knights, si Sigurd Sigmus. Nakakatakot ang kapangyarihan ng mga bayani at ipinahayag ni Sigurd ang kanyang pag-aalala kay Hijiri, ngunit tiniyak ni Hijiri na maayos siya. Sa kalagitnaan ng labanan, ginamit ni Hijiri ang kanyang natatanging mga kasanayan upang sirain ang mga kalaban habang sumusuporta si Itsuki sa pamamagitan ng kanyang mga lightning shifter na atake. Matapos ang matagumpay na pagsalakay, nagpunta sila sa isang karwahe kung saan isiniwalat ni Hijiri na intercept niya ang mga liham na ipinadala sa Diyosa. Isa sa mga ulat na natanggap niya ay mula kay Urza at nagbanggit ng isang anomalya sa ilalim ng sementeryo na kilala rin bilang inabandonang ruins. Nagulat si Itsuki dahil dito tinapon si Mimori Toka para mamatay. Kinumpirma ni Hijiri na batay sa impormasyong nakuha, maliit ang tsansa ng kaligtasan ni Mimori, ngunit isinasaalang-alang ang mga kamakailang pangyayari, may posibilidad na buhay pa si Mimori. Ang revelasyong ito ay nagdala ng bagong antas ng intriga habang pinag-isipan ina Hijiri at Itsuki ang posibleng kapalaran ni Mimori, at diyan nagtatapos ang chapter 47 ng Failure Frame. Si Catleya Stramios, ang unang prinsesa ng banal na kaharian ng Nia, ay determinado na bawiin ang kanilang lupain mula sa mga mananakop na hukbo ng Bakuos. Kilala sa kanyang talino, tapang, at kakayahan sa pamumuno, nakikita niya ang kasalukuyang digmaan bilang isang pagkakataon upang maibalik ang dating karangalan ng kaharian. Sa kanyang maalab na pananalita, hinihimok niya ang kanyang mga sundalo na lumaban para sa kanilang bayan kaysa sumuko sa kasamaan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng inspirasyon sa lahat, at nagkaisa ang mga sundalo sa kanilang sigaw ng pagsang-ayon, handang sundan siya sa labanan. Samantala, si Seras, na minsang nagkaroon ng malalim na ugnayan sa prinsesa, ay nagbabalik tanaw sa kanilang nakaraan. Naalala niya ang kanilang makahulugang pag-uusap kung saan ipinahiwatig ni Catleya ang kanyang hangaring ibalik ang Nia. Bagaman nais niyang tumulong, si Seras ay nakatali sa kanyang tungkulin bilang pangalawang pinuno ng Beast King Squadron at naguguluhan sa pagitan ng kanyang katapatan sa kanyang bagong papel at sa kanyang natitirang damdamin para sa prinsesa. Napansin ni Mimori ang kanyang pinagdaraanan at hinamon siya, binanggit na ang pagpipigil niya sa kanyang nararamdaman ay nagpapahirap sa kanya. Kahit sinusubukan ni Seras na magpakatatag, malinaw na nahihirapan siya sa kaisipang hindi niya magawang direktang suportahan si Catleya. Naiintindihan ni Mimori ang saloobin ni Seras at nagpasya siyang kumilos. Iminungkahi niya na magpanggap silang mga bayarang mandirigma upang makapasok sa hukbo ng Timog na magbibigay kay Seras ng pagkakataong suportahan ang prinsesa at magpaalam ng maayos. Mapanganib ang planong ito dahil kailangan nilang dumaan sa isang lugar na pinaninirahan ng makapangyarihang mga halimaw. Si Erika, isang pinagkakatiwalaang kaalyado,
ay nagbigay ng mapa ng hilagang teritoryo ng halimaw at inalok ang kanyang mahiwagang karwahe na may kakayahang magtago mula sa mga kalaban upang matulungan silang makarating sa hukbo ng timog nang hindi nahahalata. Sa kabila ng panganib, nagpasya sina Seras at Memory na ipagpatuloy ang kanilang plano. Dala ng kanilang pagnanais na suportahan ang prinsesa at protektahan ang isa't isa. Habang naghahanda silang umalis, nagpasya si Eve, isa pang kasamahan nila, na sumama sa kanila. Ipinaliwanag niya na may utang na loob siya kina Seras at Memory at napag-usapan na nila ito ni Les na buong suporta sa kanyang desisyon. Ang pagtatalaga ni Eve sa grupo ay nagpapatibay sa kanilang loob at pinapanatag ni Memory si Eve sa pagsisiwalat ng kanyang contingency plan gamit ang mahiwagang bato na bigay ni Erica na may kakayahang ibalik or mag-teleport upang maligtas sila sa oras ng pangangailangan. Sa karagdagang kasiguraduhang ito, nagsimula na silang tumahak sa mapanganib na paglalakbay. Habang naglalakbay sila, pinag-iisipan ni Memory ang kanyang mga motibasyon at ang kalikasan ng kabutihan at kasamaan. Naalala niya ang paniniwala ng kanyang tiyuhin na dapat protektahan ang mga taong may dalisay na kabutihan at nangakong poprotektahan niya ang kanyang mga kasama laban sa kasamaan na sumisila sa kabutihan. Ang kanyang determinasyon na harapin at puksain ang mga banta ay lalo pang tumindi, lalo na't alam niyang malaki ang nakataya. Habang pumapasok sila sa hilagang teritoryo ng mga halimaw, biglang inamin ni Memory ang kanyang pagmamahal kay Seras, sinasabing siya ang babaeng pinakamahal niya sa buong mundo. Nagulat si Seras sa biglang pag-amin na ito, ngunit labis na ikinatuwa at ikinahulog ng kanyang loob, pinagtibay ang kanyang determinasyong mabuhay at protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Sa pagkakaisa ng kanilang mga puso at isipan, hinarap ng grupo ang mapanganib na daan patungo sa kanilang layunin, handang makarating sa hukbo ng timog at suportahan si Prinsesa Katleya. Habang naghahanda sila sa mga susunod na labanan, buong loob ni Memory na labanan ang kasamaan gamit ang sariling kampo nito. Naghahanda silang harapin ang anumang pagsubok na darating, na may pag-asang makabalik na matagumpay at ligtas. At diyan nagtatapos ang chapter 48 ng Failure Frame. Habang naghahanda ang Nazi King Squadron, pinamumunuan ni Memory Touka na lisanin ang bahay ng ipinagbabawal na mangkukulam na si Erica upang sumanib sa puwersa ng contra-invasion sa timog bilang mga bayarang mandirigma. Nagkakaroon ng tensyonadong pagpupulong sa mga pinuno ng nasabing puwersa. Ang grupong ito, sa pamumuno ng Diyosa na si Vesis, ay binubuo ng grupo ni Sogo, Kirihara, Yasu, ang apat na kagalang-galang na santo, at ang Dragon Slayer. Nagtipon sila upang bumuo ng estratehiya upang labanan ang mga demonyong hukbo na sumasalakay mula sa tatlong direksyon. Sa gitna ng kanilang mahalagang pag-uusap, dumating ang nakakaalarmang balita. Nagpakita na ang dakilang emperador ng mga demonyo sa silangan. Dahil dito, nagkaroon ng pangamba ang grupo, lalo na si Oyamada na agad na naunawaan ang kalubhaan ng sitwasyon at inisip na maaaring wala ng pag-asa ang mga tao sa silangan. Si Yasu ay nagpahayag ng pagdududa sa kakayahan ni Hijiri at Itsuki na makipaglaban sa napakalakas na kalaban, habang si Kirihara, na nagpapakita ng halo ng selos at galit, ay inirereklamo ang kanyang kapalaran at ikinumpara ito sa pagkakataon na ibinigay kay Hijiri na labanan ang dakilang emperador ng mga demonyo. Inihayag pa niya ang kanyang pagkadismaya, sinasabing magiging malaking kabiguan kung si Hijiri, sa halip na siya, ang makakatalo sa dakilang emperador ng mga demonyo. Habang nararamdaman ni Vesis ang pagkadismaya ni Kirihara, iminungkahi niyang tumungo sila sa silangan upang harapin ang banta, ngunit nag-aalala si Agito kung dapat ba nilang iwanan ang puwersa sa timog na kulang na sa bilang. Nagtanong din si Agito kung bakit hindi kasama si Sogo, isang S-class na bayani, gayong malaki ang maitutulong ng kanyang kapangyarihan sa laban kontra sa dakilang emperador ng mga demonyo. Ngunit ipinahayag ni Vesis ang kanyang pagkadismaya kay Sogo. Sinasabing wala itong natutunang natatanging kakayahan sa kabila ng mataas na antas nito. Sinabi pa ni Vesis na pagkatapos ng labanang ito, balak niyang ibaba si Sogo mula sa S-class patungong B-class at pabiro pang nagpasalamat sa kanyang mga nagawa. Si Sogo, bagamat halatang nasaktan, ay tahimik na tinanggap ito, sumagot lamang ng okay. Si Kirihara, na nakamasid sa sitwasyon ni Sogo, ay nagkomento sa lumalaking agwat sa pagitan ng mga tunay na bayani at ng mga peke. At iginiit na siya lamang ang may kakayahang patayin ang dakilang emperador ng mga demonyo at ipakita sa lahat kung ano ang hitsura ng isang tunay na hari. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit si Beowulf kay Sogo upang magbigay ng kinakailangang suporta.
Sinabi niya kay Sogo na karapat-dapat papurihan ang sinumang nagsusumikap, anuman ang resulta, at ipinakita ni Sogo ang kanyang dedikasyon. Naantig si Sogo sa kanyang mga salita, at inamin na si Beowulf ay isang tao na tinitingnan ang pag-unlad ng mga tao sa pangmatagalang perspektibo. Gayunpaman, binanggit ni Beowulf na walang pribilehyo ang Diyosa na maghintay ng matagal para sa paglago ni Sogo. Sa kabila ng kakulangan sa natatanging kakayahan, iginiit ni Sogo na nagsumikap siya upang pataasin ang kanyang antas at patalasin ang kanyang mga teknika, naniniwalang hindi siya ganoong kahina upang hindi makapagtanggol ng kahit sino. Sa bagong sigla, ipinahayag niyang siya ay isang S-class na bayani pa rin. Ilang araw ang lumipas, sa anti-monster White Castle, ang base ng puwersa ng kontra-invasion sa Timog, naramdaman ng mga sundalo ang tensyon habang lumalabas ang ulat ng kakaibang mga pangyayari. Napansin ng mga sundalo ang pagyanig ng lupa, at nagkaroon ng kaguluhan habang sila ay nagtatanong kung paparating na ba ang dakilang hukbo ng mga demonyo. Nagkaroon ng kalituhan dahil dati na silang binigyan ng impormasyon na hindi pa man lamang naaabot ng kalaban ang sinagoge. Sinusubukang pakalmahin ni Sogo ang sitwasyon at iminungkahing hintayin muna ang karagdagang impormasyon. Hinala niyang may kakaibang nangyayari sa malapit na lugar ng mga halimaw. Biglang dumating ang Black Dragon Knights, pinamumunuan ni Batch, na may dalang nakakatakot na balita. Ang mga halimaw mula sa lugar ng mga halimaw ay nagtitipon at naghahandang umatake. Hindi ito inaasahan dahil ang anti-monster White Castle ay isang ligtas na kuta na iniiwasan ng mga halimaw. Nagkaroon ng kaguluhan habang ang mga tagapagtanggol ng kuta ay nagmamadaling maghanda para sa labanan. Kahit si Yasu, na karaniwang may tiwala sa sarili at mayabang, ay tila nag-aalala dahil sa dami ng mga kaaway, sinasabing ang kanyang labis na kapangyarihan ay naging hadlang para makahanap ng karapat-dapat na kalaban. Sinubukan ni Gilahad, ang Panginoon ng kuta, na hikayatin ang mga tauhan. Iginiit na hindi masisira ang pader ng kuta at hinikayat ang lahat na itaboy ang mga halimaw, ngunit lumala ang sitwasyon nang biglang masira ang mga pader ng kuta at lumusob ang isang higanteng halimaw na parang tutubi. Si Gila, na sandaling natakot, ay pinilit ni Agito na kumilos at utusan ang kanyang hukbo upang lumaban, at itinuro na may mga ogre na sundalong nakita sa loob ng kuta, na nagmumungkahi na maaaring kasangkot ang dakilang emperador ng mga demonyo sa biglaang pag-ataking ito. Habang lumalaban, si Oyamada, puno ng sigla sa pagkakataong makakuha ng karanasan, ay sumabak sa labanan, habang si Yasu, sabik na ipakita ang kanyang kapangyarihan, ay nagpakawala ng kanyang mapanirang itim na apoy na kasanayan. Leviathan na inatake din ang higanteng tutubi. Sa kabila ng kaguluhan, si Sogo ay hinihimok ang lahat na lumaban ayon sa itinuro ni Beowulf. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga kaklase, at sila'y nagsama-sama, handang harapin ang paglusob. Habang nagpapatuloy ang labanan, si Sogo at Beowulf ay lumalaban ng magkasama, pinapatay ang mga sumasalakay na halimaw gamit ang husay at kasanayan. Dumating si Ban ng medyo huli sa labanan, humingi ng paumanhin kay Sogo, na labis na natuwa na kasama niya ito, ngunit sa oras na parang lumalamang na sila, lumitaw ang bagong banta. Mula sa karagatan na pumapalibot sa kuta, lumabas si Zwegsid, ang pangalawang kasumpaan ng dakilang emperador ng mga demonyo. Kasama ang isang napakalaking hukbo ng mga halimaw. Ang kanyang presensya ay nagdala ng madilim na anino sa larangan ng digmaan, at naghanda ang mga puwersa ng tao para sa mas matinding labanan. Sa kanyang kasamaan, ipinahayag ni Zwegsid ang layunin nitong durugin ang mga tao at tanggalin ang kanilang dignidad, hudyat ng simula ng isang mapanganib at mahalagang labanan na susubok sa tibay at lakas ng lahat ng nakaharap sa kanya. At diyan nagtatapos ang chapter 49 ng Failure Frame, habang naghahanda ang puwersa ng counter-invasion sa Timog para sa laban na nasa anti-monster White Castle. Takot at kalituhan ang bumalot sa mga sundalo nang makita nila ang mga halimaw mula sa lugar ng mga halimaw. Ang mga nilalang na ito, na mas malalakas kaysa sa karaniwang mga halimaw na may gintong mata na matatagpuan malapit sa mga guho, ay hindi pa rin ganoon kalakas na hindi kayang labanan ng karaniwang sundalo, ayon kay Beowulf. Sa gitna ng kaguluhan, buong yabang na ipinagmamalaki ni Batch, isang kasapi ng Black Dragon Knights, ang kanilang lakas, sinasabing walang laban ang mga halimaw na gumagapang sa lupa laban sa kanila. Ipinaliwanag ni Agito, isa sa 4 na kinikilalang santo, na ang hukbong ito ay dating isang elite unit ng Holy Union na pinamumunuan mismo ni Vysis. May kalamangan sila dahil ang mga halimaw na may gintong mata ay walang elementong masama. Ibig sabihin ay hindi sila manghihina dahil dito.
Gayunpaman, nagbabala si Agito na ang tunay na laban ay paparating, laban sa mga mananakop mula sa timog na magpapakawala ng masamang elemento. Samantala, sina Lord Porali at Prinsesa Catleya, mga commander ng puwersa ng counter-invasion sa timog, ay pumunta sa kani-kanilang kampo upang pamunuan ang sitwasyon. Gamit ang kanyang kasanayan sa blade set, pinamumunuan ni Sogo ang kanyang mga kaklase sa labanan, hinihikayat silang lumaban at mag-ipon ng karanasan bilang paghahanda para sa hindi maiiwasang malaking laban-laban sa puwersa ng timog. Bigla, isang kakaibang pagbabago sa atmosfera ang ikinabahala ni Zhao at kasama ng mga sundalo, napansin nila ang mga bagong halimaw na mas nakakatakot. Malalaking nilalang na may mukhang tao, na balot ng mga kaluluwa, ang nagsimulang umatake. Habang kinukuha nila ang mga sundalo at ginagawa silang pagkain. Isa pang halimaw, isang leon na may ulo ng tao, ay lumitaw mula sa mga pader at naglabas ng nakakatakot na pag-atungal. Nandidiri ang mga sundalo sa nakakatakot na tanawin at kinikilala ni Beowulf ang pagdating ng mga elite na halimaw mula sa mas malalim na bahagi ng lugar ng mga halimaw. Alam niyang hindi nila kayang labanan ang mga halimaw na may mukhang tao, kaya nagpasya siyang bumili ng oras para makalikas ang iba at makipagkita sa pangunahing hukbo sa labas ng hilagang pader. Sa desperadong hakbang, nag-transform si Beowulf sa isang dragon, isang kapangyarihang nakuha niya matapos maligo sa dugo ng dragon na kanyang pinatay. Bagaman may panganib na maapektuhan ang kanyang kamalayan at alaala dahil sa transformation na ito. Alam ni Beowulf na kailangan niya itong gawin upang protektahan ang iba. Habang naghahanda siyang harapin ang mga kalaban, hinimok niya si Agito na mag-utos ng pag-urong. Si Sogo, na nakikita ang kabayanihan ni Beowulf, ay nag-aalangan umalis. Nakiusap siya na sana'y ligtas si Beowulf, umaasa pa rin na may matutunan mula sa kanya. Sa wakas, sumang-ayon siyang lumikas kasama si Minamino, habang si Beowulf ay sumugod upang labanan ang mga halimaw. Pinangangalagaan ni Sogo ang likuran ng kanilang grupo, binibigyan ng pagkakataon ang mga kasama na makalayo. Ngunit bago sila tuluyang makaligtas, dumating pa ang mas maraming halimaw mula sa kalangitan. Lumalala ang sitwasyon habang dumarami ang mga reinforcement ng mga halimaw, halos wala ng pag-asa para kay Beowulf. Si Sogo at ang kanyang mga kaklase ay nababahala para sa kanyang kalagayan habang patuloy nilang sinusubukang panatilihin ang kanilang mga posisyon sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng matinding labanan, dumating si Ebes, isang makapangyarihang kakampi, na hawak ang mata ng isang halimaw na kanyang napatay. Pinatibay niya ang loob ni Sogo at agad na sumabak sa laban sa mga halimaw na may gintong mata gamit ang kanyang napakalakas na kapangyarihan. Habang nagngangalit ang labanan, nanatiling kalmado at tiwala si Ebes, ipinapakita ang isang kakayahang higit pa sa kaya ni Sogo. Sa patuloy na laban, sumali si Oyamada, isa pang mandirigma, na may matinding galit at determinasyong hindi mapag-iwanan. Ngunit habang tumitindi ang tensyon sa pagitan nina Oyamada at Ebes, laking gulat ni Sogo nang bigla ang hatiin ng isang halimaw si Ebes, na naiwan na lamang ang kanyang mga binti. Tuluyang natakot at nawalan ng pag-asa si Oyamada, tumakbo siya para iligtas ang sarili, iniwan si Sogo at ang labanan sa kanyang likuran. Habang tumatakbo si Oyamada, sumisigaw sa takot, napansin ni Sogo na tuluyan na siyang nawalan ng katinuan, nalulunod sa takot. Sa mga oras na ito, dumating si Brown ang Uon, ang nakababatang kapatid ni Ebes, na naghahanap sa kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, bago pa makasagot si Sogo, inatake si Brown ng isang halimaw, nilaslas ang kanyang ulo, at iniwan lamang ang kanyang mas mababang mukha. Saksi si Sogo, Minamino, at iba pang mga kasama sa brutal na pagkamatay ni Brown, at nananatiling nakapako sa lugar, tulala at takot na takot. Ang eksena ay nagtapos sa kanilang pagkabigla at pagkahindik sa karumal-dumal na katotohanan ng labanan, habang patuloy na dumadagsa ang mga halimaw at bumabalot ng takot at pagkasira sa kanilang moralidad. At dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 50 ng Failure Frame. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.